everyone, our topic for today is comfort or kaginhawahan. Please open our Bible to Psalms 147 verse 3. Psalms 147 verse 3. So, ang gamit ko palang Bible yung Touchpoint Bible pa rin. Para sa akin, mas mabilis basahin. So, yun yung ginagamit ko, no? Yung New Living Translation. Pero, depende sa inyo kung ano yung gamit yung Bible. Pwede nyo naman buksan Psalms 147 verse 3. Basahin natin, no? He heals the brokenhearted, binding up their wounds. At ang pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natanmo nilang sugat ay bibigyan kagalingan. Yan. So, bibigyan tayo ng healing, no? Kagalingan sa puso, no? Ang pagtulong o panghihikayat ay kadalasan inihahalin tulad sa kaginhawahan. Pero pwede din itong maging dahilan ng kalayaan mula sa sakit at problema. Bakit ko nasabi yun? Pagpatong-patong na ang problema mo at puro na lang sakit, ayaw mo bang kumawala? O matapos yun? Siyempre gusto, di ba? Gustong gusto. Gusto mong matapos na yung sakit, yung paghihirap mo, yung puot, yung pag-iisip ng hindi magaganda, di ba? Gusto mong matapos lahat yun. Eto, kahapon after church, natatawa ako kasi after church, may neighbor kami na medyo nagiinuman sila, group sila. So yung lalaki, i-chismis ko na sa inyo kasi i-kwento ko na rin no. Ayan, chinismis na no, live pa dito pa mismo sa pala sa vlog natin no. Sabi ng lalaki, alam mo pare, kahit anong mangyari, hindi ko talaga aaminin sa asawa ko yung kasalanan ko na nambababae ako. Kahit mabuking niya pa ako, kahit muntik-muntik niya akong mahuli, hindi ko talaga aaminin, sabi niya gano'n. Tapos natatawa pa siya habang sinasabi niya. Nung kaibigan niya naman, concerned talaga. Naririnig ko sabi niya, bakit naman pare? Bakit mo naman nagawa yun? Gumaganon siya. Medyo mas mahina yung boses niya, saka mas malumanay. Tapos parang tinatanong niya yung kaibigan niya na bakit nga nagawa yun, di ba? Minsan kasi yung temptation, sobrang hirap iwasan siguro, no? And on his part, nagawa niya na Pero ito ang nakakatawa, habang nagdi-discuss sila, habang nagbibigay ng opinion yung kaibigan niya, pare aminin mo na lang parang gano'n kasi gusto ng kaibigan niya na i-divulge niya na sa asawa niya. May 2 part of the story. First part, yung sa asawang part, na natatawa nang iisip pa siya habang sinasabi niya na hindi niya talaga aaminin. No? Ito sasabihin ko na, siguro sa opinion ko lang sa opinion ko. Siguro ayaw niya sabihin kasi ayaw niya masaktan yung misis niya. Ayaw niya sabihin dahil pag nasabi niya na, kinonfirm niya na, di ba? Nakumpirma na totoong nambababae siya or ganun nga, no? Kasi pwedeng yung babae, pwede lang siya nakakarinig ng mga story, haka-haka, 'di ba, sa mga kapitbahay, kaibigan, na kamag-anak na nakita si ganito, yung asawa niya ganun. Pero wala silang preba, 'di ba? Tas yung asawa hindi din talaga umaamin. Never, hindi niya talaga inaamin. Sobrang natatawa pa siya habang sa akin siguro partly kailangan niya magsinungaling para hindi 'di ba, mga playboy kasi ganun no. Pasensya na, medyo may mga din ako, may mga kaibigan din ako na ganyan din, no? So, laging nahuhulog yung puso sa iba, yun na lang sabihin natin, no? O parang playboy nga, no? So, sila, 'di ba? Hindi talaga sila aamin na ganun nga, no? Kasi mako-confirm na nga yung pinaka nagawa nilang kasalanan, 'di ba? Oo. Pero ingat din tayo, 'di ba? Hindi naman dahil sa hindi ka umamin, no? Mamaawa ka naman sa misis mo, 'di ba? O, hindi mo maamin sa misis mo, aminin mo kay Papa God. Kailangan mag-confess ka ng kasalanan mo. Alam mo ba yung kasalanan mo? Sa mga asawang lalaki to o babae, kung sino man nagloko, no?
yung kasalanan natin, totoo lang, di na naman natin talaga kailangan aminin sa Panginoon yan. Alam mo kung bakit? Alam niya yung ginawa mong kasalanan. Hindi mo kailangan sabihin sa kanya kasi alam niya yung ginawa mong kasalanan. Iniisip mo pa lang, gagawin mo pa lang. Alam na ng Panginoon anong mangyayari. Nakita niya na. Future siya eh. Alam niya yung future. Tayo, living tayo sa present. Tayo nasa present. Pero si Papa God, hanggang future, alam niya mangyayari. 'Di ba? Kaya nga sabi, 'di ba? Wala tayong maitatago sa Panginoon. So, ito, hinihikayat ko lang kayo, ha? Na pag nagkasala tayo, nagkamali tayo, sa partner man natin, kahit sino, basta nagkamali tayo, nagkasala tayo, let's ask for forgiveness. Hindi para ipaalam kay Papa God na nagkasala tayo. Dahil alam niya na yun. Sinasabi ko sa inyo, alam niya na yun. I'm urging you na mag-confess ng mga sins natin o ng kasalanan natin. Para, iyon yung parang gateway, yung parang pinakapinto na gusto natin magbago. Diba? Gusto nating itama yung mga mali nating pamamaraan. 'Di ba? Na yung confession mo na yan, yung pagko-confess mo ng sin mo kay Papa God, yan yung magiging start, umpisa ng bago mong buhay. 'Di ba? Na tatalikuran mo na yung lahat ng mali mong ginagawa. 'Di ba? Lagi tayo nasa cliff, nasa bingit ng kasalanan, no? So, nasa bingit, parang every time, anytime, pwede tayong magkamali, 'di ba? Anytime, pwede tayong mapunta sa mali. Pero, nandito tayo eh. So, dapat dito tayo sa tama, pag ganun. Sa tama. Wag sa mahulog sa pagkakamali, no? Kasi, dumaan ka na doon, then, dapat hindi na paulit-ulit doon, 'di ba? Dapat, nagkamali ka na, hingi ka talaga ng lubusang kapatawaran sa Panginoon. Wala namang bagay ang Panginoon na hindi na naisin na maganda para sa kanyang mga anak, 'di ba? So, nandun ka sa cliff, try to do better, try to do good, 'di ba? Try to not to commit the same mistake that we have done. Yan. So, mga kasalanan, marami tayong kasalanan, no? Kasalanan pagsasamba, number 1. 'Di ba? Do not first commandment, do not worship any other gods besides me, no? Yung pag-adultery mo, pangangaliwa, yan. Pwede mo ring hingi ng tawad yan sa Panginoon. No? Para mabago mo na talaga yung mga mali mong ginagawa. Para hindi mo na masaktan yung pamilya mo. Sabi mo, mahal mo misis mo, pero ginagawa mo pa rin yung kalokohan mo, 'di ba? Ala ko ba, mahal mo yung pamilya mo, 'di ba? Pero asa tamang way ka na ba na paraan ng pagbabago? Talagang hindi mo na ba ginagawa yung mga mali mong ginagawa? Yung pagsusugal, pag-iinom ng alak, 'di ba? Kasi totoo lang, yung mga yan, mga bagay na nandito sa atin na para matignan, no, kung kaano katatag ka, kung kaano kalakas yung pananampalataya mo sa Panginoon, yung faith mo. Yung temptation, nandyan lang yan. Every time, nandyan yan. Pero, ba't inaalaw ba yan ni God? Diba? Kasi tao tayo, human being, meron tayong free will. Nasa sa atin kung lalabanan ba natin yan o hindi. Diba? Nasa sa atin yun. May free will tayo, binigay ng Panginoon sa lahat ng tao yan. Diba? Pero, wag naman yung point na sobrang mande-depress ka na. Free will na tila, ayoko na papagad mabuhay. Tatapusin ko ng buhay na to. Tatalo na ako dito sa 4th floor na to. Hindi naman ganon, no? Wag mo pa rin sayangin yung buhay mo. Yung buhay mo, yung soul mo, yun yung pinakamahalaga, no? Yan yung talagang kailangan natin maligtas. Kaya kami nag-i-impart ng mga ganito kasi gusto namin talaga matulungan kayo na huwag kayo mapunta sa impyerno. Hindi ko kayo tinatakot, totoong may langit at impyerno. At pag nagkakamali tayo, patuloy tayong gumagawa ng mga masasama at mga mali. Sa tingin nyo, saan tayo mapupunta niyan, di ba? Pero ngayon nabuhay ka pa, may chance ka pa para humingi ng tawad kay God, di ba? Anytime, pwedeng bigla na lang gumuho tong mundo natin na to na kinalalagyan natin.
hanggang ngayon di ka pa humingi ng tawad, di ba? Hanggang ngayon di ka pa nagbabago. Sige ka pa rin gawa ng mga mali. Paano na mangyayari sa buhay mo niyan? Di ba? Ito, panandalian lang to na nasa earth tayo. Nasa mundo. Yung pangabang buhay natin, everlasting natin. Yung buhay natin na gusto natin makamtam ng hindi panandalian. Sa langit lang yun. Kay papagad mo lang mahanap yun. Diba? Kaya in-encourage ko kayo na pag nagkasala tayo, please, parang awa nyo na. Humingi na kayo ng tawad sa Panginoon. Kasi hindi natin alam kung kailan siya darating. Baka gugulatin niya tayo, bibiglain niya tayo. Pag nandiyan na siya, paano na? Wala ka ng time. Diba? Ngayon buhay ka pa, may time ka pa. Baka biglang may mangyari sa'yo, maaksidente ka sa labas. Kapitbahay namin, nung December 25, biglaan na lang, nabangga. Namatay. Parang bata pa, nag-aaral pa, high school lang yun. Diba? So, huwag natin hintayin yung time na wala na tayong chance para humingi ng tawad sa Panginoon. Ngayon pa lang humingi tayo ng tawad. Do everything we can para masave natin yung kaluluwa natin. Yung kaluluwa ng mga loved ones natin. Dalhin natin sila sa Panginoon. Magsimba tayo mga bata. Ngayon pa lang turuan natin punta sa church, magsimba. Engganyohin mo sila. Ngayon pa lang na bata pa lang para yung generation ng mga anak mo at yung susunod pa na henerasyon nila magiging malapit sa Panginoon. Kung magkakamali man sila, matututo sila humingi ng tawad sa Panginoon. At pag nagawan sila ng mali, matututo din sila magpatawad kasi nasa kanilang Panginoon. Kahit anong mangyari, basta nandiyan si Papa God, lahat ng yan malulunasan at magagawa natin ng paraan. No? So, second verse tayo. Please open your Bibles to Genesis 19 verse 16. So, when Lot still hesitated, the angel seized his hand and the hands of his wife and 2 daughters and rushed them to safely outside the city. For the Lord was merciful. Yan. So, Tagalog natin, no? Nag-aatubili pa sila at ngunit sa habag ni Yahweh, halos kalad ka rin na sila ng lalaki o ng anghel palabas ng lunsod. Kasama yung anak niya, yung asawa niya, no? Yon. Pinalabas sila kagad, madalian, no? Bakit? Si Lot kasi sobrang komportable na siya, sobrang ginhawa na yung nararanasan niya dun sa lugar niya. Nasa Sodom siya nung time na yun sa Bible, no? Yung Sodom, yun yung Sodom and Gomorrah kung naaalala niyo yung story sa Bible. Yun yung lugar na pinarusahan talaga ng Panginoon, no? So, grabe yung nangyari sa Sodom. Dahil yung mga tao sumasamba sa hindi tama, gumagawa ng mga masasama, mga mali, 'di ba? Hindi nila sinasamba yung Panginoon, simba sila ng simba sa mga idols, yan, nayari tuloy, nagalit ang Panginoon, 'di ba? Yan, yun ang ginawa. Sinunog sila, no? So mahirap talaga. So tayo kung binibigyan tayo ng chance ng Panginoon para hinihimok tayo, 'di ba? Na para magbago, gawin natin yung pagbabago. 'Di ba? Kung kailangan natin umalis dito sa comfort zone natin, dito sa maginhawang lugar na 'to, umalis tayo kasi yun yung sinabi sa atin Wala tayong dapat sundin o gawin kundi si Papa God, no? Yan ang pinaka maganda natin sigurong gagawin sa buhay natin. No? Kaya gusto mong umalis ng bansa, tanong mo si Papa God, ito ba yung tamang daan na tatahakin ko? Dito po ba ako dapat pumunta talaga? Ano po yung dapat kong gawin? Tulungan niyo po ako ma-discern ano yung tama kong desisyon. Lahat ng tanong sa isip mo, sa puso mo, i-ano mo kay Papa God. Magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. 'Di ba? Kasi si Papa God, totoo lang, kahit sinong tao pag nagka-relasyon ka, pwede kang iwanan, mamatay, 'di ba? Sumakabilang bahay, ganoon. Pero kay Papa God, kahit anong mangyari, yung love niya sa atin, everlasting, hindi yun nawawala. Sobrang mahal ka niya. Pag nasa Kanya ka na, alam mo yung bawat desisyon ng buhay mo,
pag nasa Panginoon ka na, lagi kanyang i-guide, lagi kanyang tuturuan ano yung tama, anak, ito yung tama mong gagawin. Ito yung dapat mong gawin, di ba? Lahat ng hilig mo, papabigyan mo ako wisdom para makapag-impart ako sa mga tao. Ito, tinutulungan niya ako, binibigyan niya ako wisdom para makapag-impart sa inyo. Di ba? Papa, bigyan mo ako ng may nire-research ako, gusto kong magawa to, ganun. May mga gusto kong ma-accomplish. Gusto kong makatulong sa mga pasyente ko, 'di ba? Gusto ko silang hindi mahirapan, masaktan. 'Yun, binigyan ako ni Papa God ng wisdom. Nakagawa tayo ng pantulong sa mga pasyente natin na langis, no, para hindi sila hirap na hirap. Kasi tagal ko ng PPT, tagal ko ng graduate ng PT. May mga pasyente din ako na inaasikaso. Naawa ko pag tuwing itataas nila yung kamay nila, gagalawin nila yung gunshot wound na paa nila. Alam mo yon, yung vehicular accident na leg nila, durog, basag yung mga buto. Tapos gagalawin, ang sakit-sakit, di ba? Pero with God's intervention, tsaka sa mga binibigyan niya sa akin wisdom, yun. Nakatulong talaga yung ini-impart niya sa akin na mga hinihiling ko sa kanya, diba? Lagi niya akong ginagabayan. Lahat nga nung lahat ng basta nasa Panginoon ka, sasabihin ko sa iyo, kahit sino pang kaaway mo, 'di ba? Kahit mayaman pa yung kalaban mo, 'di ba? Kahit sobrang daming pera nila, kaya ka nilang idiin, 'di ba? Sa mga bagay na hindi mo namang ginawa. Pero pag ang Panginoon na pinaglaban ka, wala silang magagawa. Kahit ipakulam ka pa nila, hindi ka tatablan ng kulam nila, 'di ba? Kahit padalang kanila ng mga demonyo, mga evil na yan, hindi yan tatalab sa'yo kasi nasa Panginoon ka. Yan ang masasabi kong totoo talaga. True experience. Every time na lang, sinasalba ako, tinutulungan ako. Diba? Kung may mainggit sa akin, magalit sa akin, gagawan ako ng masama. Anong gagawin ni Papa God? 10,000, sabi sa Bible 10,000 would fall on your right and 5,000 on your left. Ganyan siya katindi. Diba? No weapon form against you shall prosper. Wala talagang sandata na makakapanakit sa'yo pag nasa Panginoon ka. So yun, sabihin ko sa inyo, gusto mong defender, gusto mo ipaglabang ka, diba? Hinang-hina ka na, no? Wala kang makapitan. Kapit ka kay Papa God. Sigurado, nandyan siya. Lagi. Kala mo lang wala, pero nandyan siya. Pray ka, dasal ka. Hingi ka ng tulong sa Kanya. Tutulungan ka niya. Kahit ano pa yan. Karamdaman, sakit, paghihirap, buot, financial man yan, emotional, pag-iisip, depression, anxiety, kahit ano yan. Kahit ano pa yan. I-rebuke yan ni Papa God. Tatanggalin sa'yo. Pagagalingin ka niya. No? So, please open our third Bible verse, Nahum 1 verse 7. Nahum 1 verse 7, the Lord is good when trouble comes. Yan. He is a strong refuge, and He knows everyone who trusts in Him. Yun nga sabi ko, diba? Sabi ko kanina, lahat na naniniwala sa Panginoon, wala siyang gagawin kundi isalba tayo. Si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Ang mga nananalig sa Kanya ay Kanyang inaalagaan. Yun. So wala ka na dapat ipag-alala. Diba? Hindi mo ka na asawa mo, hindi mo alam paano buhayin yung 5 mong anak. Bakit? Sabi niya ba, pababayaan ka niya? Diba? May trabaho ka pa rin naman, diba? Oo, mas mahirap siguro, pero kakayanin mo yan. Walang problemang binigay sa atin na hindi natin kaya. Lahat yan kakayanin natin. No? So, 4th verse tayo, 2 Thessalonians 2:16 verse 17. May our Lord, malinaw ba? 2 Thessalonians 2 verse 16 to 17. May our Lord Jesus Christ and God our Father, who loves us and in His special favor give us everlasting comfort and good hope. Verse 17, comfort your hearts and give your strength in every good thing you do and say. Yeah. Sa Tagalog, no?
pangalawang Tesalonica 2:16 verse 17, aliwin nawa kayo ng ating Panginoon Hesukristo mismo at ng ating Diyos Ama na umiibig sa atin, at dahil sa kanyang kagandahang loob ay nagbigay sa atin ng walang hanggang kaaliwan at kagandahang pag-asa. Verse 17, bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban para sa lahat ng mabuting gawa at salita. Yan. So, sabi ko nga, no, sa lahat ng ini-impart ko sa inyo, yung mga na-experience ko, yung mga na-chismis na narinig ko kagabi, nakwento ko ngayon sa inyo, no, different points. May iba-ibang part na kaginhawahan na binibigay sa atin ng Panginoon. Diba? Kung hindi mananampalataya asawa mo, diba? Kung hindi siya naniniwala sa Panginoon, diba? So, sabi din kasi ito sa Bible eh. Kung ikaw nasa Panginoon, pero ang asawa mo hindi naman naniniwala sa Panginoon, di ba? Ang Panginoon niya pera, ang Panginoon niya sugal, ang Panginoon niya iba-iba, material na bagay. Siguro, pwede mo nang sirain yung covenant mo, yung covenant na meron kayo. Di ba? Kasi sinabi din to sa Ezra eh, no? Ezra verse 10 to 11. Ezra chapter 10 verse 11. 'Yon. 'Di ba? Na confess your sins to the Lord. 'Yun ang sabi, 'di ba? Tapos ang sinabi din doon sa verse na 'yon, kung di ako nagkakamala, naalala ko kasi ang sabi sa verse na 'yon. Ano 'yan, yung leave yung mga asawa nyong hindi nananampalataya. Yung iwanan daw yung mga asawa natin na hindi nananampalataya. Yung tawag dito, buksan ko para magets nyo. Ayan verse 10. Confess your sins to the Lord, the God of your ancestor, and do what He demands. Separate yourself from the people of the land and from these pagan women. Yan. Yun ang verse na yun. So, siguro, kung hindi talaga mananampalataya yung kinakasama mo, yung asawa mo, siguro kailangan talaga iwanan mo sila. Iwanan mo siya. No? Kung hindi mo siya madala at meron siyang iba, baka it's time to yung freedom, no? Let go. Free yourself from these pagan women, sabi. So, yun. Kahit anong problema, kahit ano pa yan, kung kaya nyong i-save, syempre bow yan eh. Lagi ko ang sinasabi sa mga previous vlog ko, kung kaya nyong i-save yung marriage, save it. Save it kasi hindi ka lang naman diba, hindi ka lang naman nanumpa sa asawa mo, kundi nanumpa ka rin sa Panginoon, diba? Pero siguro, yung sisira dun sa lagi kong sinasabi na yun na try to save your marriage. Siguro yung sisira lang dun. Kung talagang hindi naman madala yung asawa mo sa pananalig sa Panginoon, siguro talagang wala na. Diyos nang bahala dun, no? Siguro kailangan sundin na natin tong kay Ezra, no? Confess na lang tayo ng kasalanan natin, no? Tapos di tayo magpatawad sa mga taong nakagawa ng mali sa atin. Bukod doon, kung talagang kailangan iwanan, kasi sabi nga dito sa Ezra 10 verse 11, no? Leave your pagans women, no? Yung mga hindi nananampalataya. Yun. So I hope na naka-impart ako ng sa inyo, ng good vibes. Ito, yung closing natin medyo medyo malungkot, no? Pero syempre
Lahat yan, basta sabi ko nga sa inyo, lahat yan, hindi, everything that's happening within our homes, within our family, di ba? Darating din yung time na bibigyan ka ni Papa God ng peace of mind sa lahat ng iniisip mo, no? Sa lahat ng tumatakbo sa isipan mo, no? Ito nga pala, no, last naalala ko lang, no. Sa mga lalaki, 'di ba, na nagkasala sa asawa, na gumagawa pa rin, patuloy pa rin ginagawa yung pagkakasala nila 'yan. Oo, naintindihan ko na ayaw niyo umamin sa asawa niyo, 'di ba? Kasi sabi niyo mahal niyo, pero niloloko niyo, 'di ba? Mahal niyo pero niloloko niyo. So kung niloloko niyo siya, 'di ba? Sabihin ko lang sa inyo kasi baka hindi pa malinaw kung ano yung nararanasan ng asawa niyo. Ha? Kasi ito para sa babae to. Para sa inyo, para malaman nyo rin kung ano nararanasan niya. Baka hindi nyo alam kasi puro kayo saya, sarap, kaginawahan, no? So, let's see the part nung misis. Yung part ng misis nyo, alam mo ba nangyayari sa kanya? Minsan, iiwanan na lang kayo ng asawa nyo kasi sobrang hirap na kayong kasama. Unang-una. Minuto, no? Segundo, tumatakbo sa isip niya. Anong ginagawa nyo? Sinong kasama nyo, 'di ba? Paglabas niyo sa opisina, ano kayang gagawin nyo? Pupunta na naman ba kayo sa babae nyo? Ano namang kasinungalingan ng dahilan ng sasabihin nyo sa kanya? Yun yung tumatakbo sa isip niya. So parang nabobombard siya, no? Para hindi lang siya depressed, puro siya anxiety sa utak niya. Yun ang binibigay mo sa kanya. 'Di ba? Ikaw feeling mo sa isa ka lang, cool lang, no? Kasi nakalusot ka na naman sa sa asawa mo. Sinungaling ka lang. Pero yun ang nararamdaman sa araw-araw pinapatay mo siya. Pinapatay mo siya. Literally, pinapatay mo. Ay, literally. Hindi. Parang everyday pinapatay mo siya. Pinapatay mo yung puso niya. Pinapatay mo yung isipan niya. Pinapatay mo yung buhay na dapat meron siya. Yung saya na dapat meron siya. Tinanggal mo sa kanya yun. Tinanggal mo yung saya. Yung hope niya. Yung trust niya. Yung pagtitiwala. Tinanggal mo lahat yun. Kahit di mo pa aminin, tinanggal mo na yun. Bukod doon, na nagkakaroon siya ng anxiety attack, na stress siya, di ba? Di siya matulog. Actually, totoo lang, di siya makatulog. Kasi iniisip niya, nagloloko ka. Habang natutulog ka, gising siya, tumatakbo yung utak niya. 24/7, no? Para siyang generator, di na mamatay, di na ubusan ng gasolina. Yung isip niya ganoon, araw-araw, takbo ng takbo. Pag aalis siya ng bahay, iniisip niya, saan ka na naman pupunta? Ano namang kalokohan ang gagawin mo? Diba? Mo doon, pagising niya ng umaga, alam mo, umalis ka na, nag-office ka na, pumasok ka na sa trabaho. Pagising niya ng umaga, di pa yung makakain. Di siya makakain. Paano naman siya gaganahang kumain kung puro kakalokohan? 'Di ba? Paano siya gaganahang kumain? Sabi mo mahal mo siya, pero yun, pinapabayaan mo siya, pinapabayaan mo yung anak mo, pinapabayaan mo yung asawa mo, yung pamilya mo. Yung dapat binubuo mo, yung dapat ikaw yung nagpro-protect. Ikaw ngayon sumisira. So, tulad na sabi ko kanina, di mo alam kung anong ginagawa mo sa asawa mo. Buhay siya pero pinapatay mo siya. Pinapatay mo siya sa bawat kilos, sa bawat galaw, bawat pananakit, sa bawat di mo pagkibo. Pinapatay mo siya. Minsan, darating yung part na aalis na lang siya kasi di niya na kaya. Huwag mo hintayin dumating yung part na yun na mapuno na siya at hindi niya nakayanin. Isigulaki ka, no? Feeling pogi, no? Daming chicks, daming pera. May times kakalabitin ka ni Papa God sa balikat. Anak,
Tama na. Tama na. So yun, sabi ko, huwag mo hintayin dumating yung time na yun. Ha? Ay, nako. So, ayaw na pahabahin itong vlog na to. Mag-pray na tayo para maging may blessing tayo ngayon araw na to. Ha? Okay. Heavenly Father, we come to you today seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles by your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shattered any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Isaiah chapter 38 verse 16 to 17 says that, Lord, by such things people live, and my spirit finds life in them too. You restore me to health and let me live. Surely it was for your benefit that I suffer such anguish. In your love, you have kept me from the pit of destruction. You have put all my sins behind your back, Lord. Please heal every sick and anxious heart. Give them divine strength. Heal every broken heart, Lord. There is no one who has the power to heal except you, Father. Psalms 34 verse 9 says that, the righteous person may have many troubles, but the Lord deliver him from them all. Keep them safe under your protection. You are a great healer. Send forth your word and heal every sick and wearied heart. In Jesus' name. In Jesus' name. We pray. Amen. So yun. So sana nakatulong ako sa inyo. Paki-share yung video natin sa mga taong